James, yung ating ano. Check. Good morning sa lahat ng ating mga kapatid na hindi napapagod na sumasamba every Sunday. Amen? God created us to worship Him, at sa lahat ng mga viewers na sumusubaybay sa atin every Sunday. Yeah, we are blessed. Amen? Indeed, God bless you because when we are in Christ, we are blessed. Amen? Tayo po'y manalangin. Amang banal na mga pangyarihan sa lahat, patuloy ka namin pinupuri, pinasalamatan sa dakilang umaga na ito na binigay mo sa amin, Panginoon. I acknowledge your Holy Spirit na ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming guro, ikaw ang aming mastermind sa church na ito. Alam mo ang simula, alam mo ang kalagitnaan, alam mo ang kinabukasan ng iyong simbahan, na walang iba kundi ikaw lamang ang tinataas, ikaw lamang ang pinaparangalan, at ang iyong biyaya lamang ang patuloy naming inaaral, ang kapahayagan mo, O Diyos, na walang humpay, na nagbibigay sa amin ng mga kapahayagan, na ito'y nagbibigay, nagbubukas sa amin ng malinaw na katagumpayan sa buhay nito. Dalang tamang pakikinig, tamang paniniwala ay magdudulot sa amin ng tamang magawa. Kaya dahil dinadalahin ko rin ang lahat ng naaabot ng minsang ito, kung sino man ang nanonood na mayroong sakit, karamdaman, every Sunday, ang dalangin ko, ikaw ay pinagaling. Ikaw ay magaling na. Kung taimtim kang nakikinig ng minsang ito, sino man ang may cancer, sino man ang may nagdadalang hati, sino man ang mga walang pag-asa, mga naghanap buhay, na akala mo ikay babagsak na. Ito ang oras, ito ang panahon na makinggan mo ang magandang balita na ang Diyos ay nagbibigay ng tagumpay. I declare healings, I declare miracles, mga himala sa lahat ng naaabot ng minsang ito. Dahil ang those things which are impossible to us are possible to God, to those who believe. Kami naniniwala na ano man ang imposible na sa lahat ng mga taong naaabot ng minsang ito, sila ay pinagaling mo na, Panginoon. Mayroon silang pag-asa dahil ikaw lamang ang pag-asa sa mundong ito. Maraming salamat sa napakagandang araw na ito. Pagpalain mo rin po ang lahat ng wala sa lugar na ito. Abutin mo rin sila, Panginoon, ay mensahe. At ang lahat na naroon sa lahat ng sulok ng daigdig ay maabot ng iyong biyaya. The finished works of Jesus. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay. Ngayon po, simulan po natin ang mensaheng ito. Tingnan po natin ang topic natin. Napakaganda po. Doon muna kayo sa likod. Huwag mo lang takbo-takbo si Jay and James. The last will be the first, and the first will be the last. Amen? The last will be the first, the last will be the first, and the first will be the last. Sa Tagalog po, kung sino yung nauna, siya yung nahuli. Sino yung nahuli, siya yung nauna. Amen? At ito po yung prinsipyo ng hanapbuhay ay tinuturo ng Diyos sa Biblia. Amen? Kumakate. Lagi natin itong naririnig
ay wala ka ng pag-asa kasi nahuli ka na. Ay, ikaw may sakit. Di ka na gagaling. Kasi marami nang pinagaling ng Panginoon. Hindi ka na gagaling. Laging kinakawawa yung mga nahuli. Pero sa Biblia, hanap buhay. Kung ikaw nagsimula ng negosyo, nakala mo uli, sabi ng Panginoon, hindi ka uli. Sa mga estudyante, hindi ka uli. Mahina ang grades mo. Tataas yan. May pag-asa. Kaya tuloy natin. Sa Matthew, the next verse. So the last will be the first, and the first, for many are called, but few are chosen. Ano ang ibig sabihin yan? Amen? Marami ang tinawag, pero kukunti ang pinili. Amen? Hindi rin po yan nagre-refer sa kaligtasan. Ang sinasabi lang yan, marami ang tinawag sa Panginoon. Amen? Pero kukunti lang pinipili. Ano po ang ibig sabihin yan? Amen? Many are called, but few are chosen. Yung many po dyan, sila po yung mga taong na kilala sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon. Pero hindi nila naintindihan yung tinatawag na chosen. Amen? Yung chosen po, sila po yung nakaunawa sa tinapos na gawa ng Panginoon. Sila po yung nakaunawa sa biyaya ng Panginoon na ang lahat ng tao hindi karapat-dapat, pero ginawa ng Diyos na karapat-dapat. Amen? Sila po yung naintindihan nila. Nagkaroon sila ng revelation about the grace of God. Amen? Napakaganda po ng grace of God. Hindi tayo karapat-dapat na pagpalain, pero tayo pinagpala na. Yung yakap ng Diyos ay nasa atin na. The next verse. Ang sabi nga dyan, now to him who works, the wages are not counted as grace, but as debt. Amen? Sa lahat na nagtatrabaho, ang kanyang sahod ay hindi binibilang na biyaya. Dahil nagtatrabaho ka. Amen? Napakaganda po ng verse na yan, to him who works, the wages are not counted as grace, but as debt. Kung ikaw nagtatrabaho, amen? Ang sahod mo ay hindi binibilang na sahod, kundi the wages are not counted as grace, but as debt. Utang. Amen? Nagtatrabaho ka, babayaran ka. The next verse. But to him who does not work, tingnan niyo po, pero sa isang tao na hindi nagtatrabaho, but believe on him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. Sa mga taong hindi nagtatrabaho, pero naniniwala sila sa Diyos, siyang gumawa o nagbigay ng mga makasalanan, ginawang matuwid. Sabi ng iba, paano naging makasalanan si Jesus na walang kasalanan? Amen? Paano ang Panginoon na walang kasalanan nagkaroon ng kasalanan? Ganon rin po ang tinatawag na ang mga makasalanan na ginawang matuwid sa kanyang krus, sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng tao sa daigdig na ito ay niligtas na niya. Amen? Pero ang paniniwala, ang siyang desisyon ng tao kung naniniwala ka, kaya tayo naniniwala lagi. Isa, dalawa nagkakatipon, siya ay narito sa ating kalagitnaan. Amen? Narito ang Holy Spirit. Dalawa man tayo na nag-uusap tungkol kay Jesus. Narito siya. Kasi siya ay nananahana sa ating spirit. We are now the temple of the Holy Spirit. Hindi na tayo nag-iisa. Hindi umalis ang Holy Spirit kung tayo nagkamali. Lagi siyang nariyan kasama natin. The next verse. Ito na po, the parable of the workers in the vineyard, hired and under the law, ay transaction. Amen? Ito yung trabaho. Ipinakita dito ang pagtatrabaho under law at ang pagtatrabaho under grace.
Amen? Kasi maraming tao na nagtatrabaho na akala niya, ito na lang ang pamamaraan. Ito na lang ang source ko. Ito na lang ang pag-asa ko. Pag wala akong trabaho, wala na ako. Yun ang mundo. Yun yung law. Amen? Na kapag wala kang trabaho, hindi ka na mabubuhay. Amen? At napakaganda po ng mensahe nito. Ito po yung works under law and works under grace. Hindi naman tayo pwede hindi magtrabaho dahil wala tayong kakain eh. Amen? Bagamat na lang ang Panginoon ang siyang gagawa. Ngayon, ipinapakita dito. Basahin natin. Sabi niya, the kingdom of heaven is like a landowner. Ito yung karya ng Diyos sa langit na gusto niyang makita, maranasan ng mundo. Okay? Ang mundo sa lahat ng mga bears, believers or non-believers. Amen? Ito po ang pinakamagandang mensahe ng Panginoon sa atin na ang kaharian ng langit ay katulad ng isang may-ari ng garden o may-ari ng farm. Last week, naroon kami sa isang napakalaking farm. Ang kanyang pananim, mangga at stevia. Ilang hektarya ng stevia. Ang stevia, siya po yung asukal na naroon sa kape na ginagamit na hindi nagbibigay ng diabetes sa katawan natin. Kasi ang katawan natin, the number one enemy of our bodies is sugar. Kaya there are times, hindi na tayo gumagamit ng puting sugar. Kasi napakataas ng chemical ng sugar. Na kapag ang sugar ay punong-puno tayo ng sugar, matamis ang ating katawan. Nahirapan tayong umihi, nahirapan tayo sa puso natin, mataas ang sugar. Pag mataas ang sugar mo, parang nanginginig ka. Amen? Kaya ang Panginoon sa panahon natin ngayon, patuloy tayong tinuturuan na hindi lamang all are spiritual. Inaaral na nito ang mga bagay tulad ng spiritual na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Sa panggitan ng salita ng Diyos, nagkaroon tayo ng tamang paniniwala. Ganun din sa buhay natin sa natural. Pinag-aaralan natin na ang asukal ay nakakapagkaroon ng diabetes. Amen? Inaaral natin na ano yung mga tamang pagkain na dapat natin kainin para mawala yung high blood. Amen? Para wala kang maintenance sa katawan na maraming matatanda umaasa sa maintenance. Kasi ang maintenance nagpapabagal ng takbo ng dugo. Mawala ang high blood, mawala ang pagtaas ng sugar dahil mayroon kang maintenance. Yun ang mundo. Tinuturuan ng medical science ang mundo na kapag ikaw ay 50 years old, kailangan mo na ng maintenance. Pero sa Panginoon, Tatay Ed, walang maintenance. Amen? Pwede tayong mabuhay na walang ininom ng gamot ng maintenance. Pwede dahon ng mangga. Amen? Pwede tayong kumain ng kalabasa. Pwede tayong kumain ng talbos ng kamote. O tuloy lang natin. The kingdom of God is like a landowner who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. Naghanap siya ng manggagawa. Amen? At ito yung kontrata. Naghanap siya na mayroong kontrata. Ipinapakita dito na ang may-ari ng landowner na yun, walang iba ang Diyos o si Jesus. Para tayo magkaroon ng makalagan tayo sa mga maling paniniwala. Amen? Now, when he had agreed with the laborers for a denarius a day, he sent them into his vineyard. Nag-agree yung kanyang na-hire na magtrabaho doon sa kanyang garden. At mayroong denarius. Ang sahod, ang denarius yata, ang katumbas niyan ay 80 pesos sa Philippine money. Amen? The next verse. Hired by grace, not under transaction. Kanina, nag-hired under ng transaction. O magtrabaho ka, itong sahod mo. Pero tingnan niyo po yung under grace, hired by grace,
not under transaction. Walang kasunduan na sinusundan. The next verse. And he went out about the third hour, and saw others standing idle in the marketplace, and said to them, you also go into the vineyard, and whatever is right, I will give you. So they went. Tingnan niyo po, he went out about the third hour. Amen? Third hour, 9 a.m. yan. Hindi yan 7 a.m. Third hour sa umaga. Amen? He went out about the third hour and saw others standing. Nakita niya ang mga tao. Walang trabaho. Amen? Na kapag ikaw ay under grace, ang Diyos ay nagbibigay ng trabaho. Amen ba? Hindi tayo mga tamad. Kahit kung sa ating church may mga Bible study tayo, nagba-Bible study tayo. Amen? Kailangan walang Bible study. Wala tayong iba-Bible study. Sa Pasay, magbubukas ulit ang Bible study ng mga matatanda. For almost 6 years, naroon po yung Bible study ng mga matatanda. Kulang na lang doon ng simbahan. Amen? At dito sa lugar natin, mayroon tayong Bible study. Alam ko, tuloy-tuloy yan. Kaya sabi niya, and said to them, you also go into the vineyard. Kayo rin ipumunta sa aking halamanan, aking garden. And whatever is right, I will give you. So they went. Kung ano yung tamang desisyon ko na ipasahod ko sa iyo, ibibigay ko sa iyo. That is first. And he went out about the sixth and the ninth hour. 3 hours, third hours, 6 hours, and 9 hours. May mga meaning po yan. Amen? Sa mga susunod na panahon, aralin natin yan. Ano ba yung third hour? Ano ba yung 6th hour? Ano ba yung 9th hour? Hindi mo na ngayon. And did likewise. And about the 11th hour, nandiyan ang 11th hour, he went out and found others standing idle. Marami rin siya nakikita na walang trabaho, na walang ginagawa. Naroon yung tatamad-tamad. Amen? And said to them, why have you been standing here idle all the day? Bakit kayo tatamad-tamad? Nakatayo lang kayo. Ba't wala kayong ginagawa? The next verse. Sumagot po yung mga tao. They said to him, because no one hired us. Wala pong kumuha sa amin, Panginoon. Amo, boss. Bossing. Landlord siya eh. Siya may-ari ng lupain eh. Amen? Doon sa pinuntahan natin, Tatay Ed, ang dami ng mga tauhan. Mga 50. May taga-ani ng stevia, may taga-dilig ng stevia, may nagbibigay ng fertilizer sa stevia. Amen? Kaya pag may farm ka, maraming tao kailangan. Kaya diyan, sabi ng bossing na yan, boss na yan, na sumisimbolo sa ating Panginoon, bakit kayo nakatayo lang diyan? Wala kayong ginagawa. Ibig sabihin, gusto ng Panginoon na talaga tayo mayroong ginagawa. Amen? Kasi kapag naintindihan natin ang message na ito, kapag tayo ginagawa, na mayroon tayong ginagawa, kahit na tayo na sa huli, dadalhin niya tayo doon sa unahan. Amen? Dadalhin niya tayo doon. Ikaw na maging mauna. Amen? Kaya sabi ng isang preacher, maraming mga kabataan na nagninegosyo, na nagtatagumpay. Pero marami rin matatanda ng nagninegosyo na hindi nagtatagumpay. Ano ang pagkakaiba ng mga nagninegosyo under grace sa mga hindi nagtatagumpay under the law? Because they are under the law. Ang mga nagtatagumpay, they are under the grace. They are blessed because of what God has done. They are blessed not because of what they had done. Amen? Di sila nabibless dahil sa kanilang magaling sila. Amen? Dito sa grace, lahat na hindi karapat-dapat, disqualified, walang talino, pero naging matalino. Amen? Naging mahirap. Qualified. Kinu-qualify na pag naging mayaman. Amen? Glory to God.
nais ko pong ipatotoo yung supporter natin sa Pasay, si Kapitan. Almost 8 years na akong nagba-Bible study doon sa kanila. At ang sabi niya, nung mag-Bible study kami, paalam ka as testimony. Nung mag-Bible study kami, naintindihan niya yung biyaya. Unang nagba-Bible study kami, isa lang sasakyan. Sa panahon ngayon, sa tagal na nagba-Bible study, 8 na ang kanyang sasakyan. 6 o 8 sasakyan. At ang sabi niya, ito, Pastor, dumating when I have the revelation of grace. When I have the revelation of the finished works of Jesus. Biro niyo po, ang kanyang anak, matagal na siyang kapitan. Last term na siya, ang anak niya tumakbo na kapitan. 27 years old, tumakbo as kapitan. Pinag-pray ko. Pero yung bata na yan, naintindihan din niya ang finished works of Jesus. Naintindihan din niya ang grace ng Panginoon. That was 3 years ago. Nagkaroon siya ng negosyo. Biro niyo po, 28 years old, ang negosyo niya, ngayon naging million na. Ang bilis! Ilang anniversary na tayo na siya ay nagbibigay, sumusuporta sa ating church para i-bless yung mga natin. Amen? Yun po ay nang dahil sa tinapos na gawa ng Panginoon. Sabi niya riyan, because no one hired us, He said to them, you also go into the vineyard, and whatever is right, you will receive. Kung ano yung tama, ibibigay ko sa iyo. Amen? The next verse. Under the law transaction, there is grumbling. Ibig sabihin, kapag under law ang mindset mo at mayroon kang trabaho, naroon yung murmuring. Naroon yung pagre-reklamo. Naalala ko yung isang church na all over the world, ang church niya, with signs, wonders, and miracles, nagpipray ng mga may sakit, gumagaling ng mga may sakit. Dumating sa punto ng misis niya ay namatay sa sakit. Yung anak niya namatay sa sakit. Ang sabi niya, Panginoon, bakit mo ipinahintulot sa akin ito? Nang mahal na mahal kong asawa ay namatay sa sakit. Yung anak ko ay namatay sa sakit. Anong kasalanan ko? Naglulingkod naman ako sa iyo. Under grace, we understand that the signs and wonders and miracles in our church is not because of the anointing that is in us. It is because of the anointing na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? Hindi natin tuling angkinin ang anointing na yan. Kaya makikita natin doon sa pagiging unawa natin sa biyaya. Tulad ng sinasabi ni Jesus, depart from me. Lord, we do signs, wonders, and miracles. We pray for the sick, we cut out demons. Pero sabi naman, depart from me, for I do not know you. Yung tao na yan, yung pastor na yan, I believe na intindihan niya. Lahat ng ginagawa niya, pinapanalang may sakit. Lumaki ang simbahan niya na all over the world. It's not because of him, but because of Jesus. Amen? But God chooses him. Pinili siya ng Diyos to magnify Jesus' finished works. Pero ang kanyang pangangaral, naroon yung law and grace. Kailangan mong magsumikap. Kailangan mong maging banal. Kailangan mong maging maayos ang pamumuhay mo. Kailangan wala kang kasalanan. Sa buhay mo, walang nakatagong kasalanan. Ganon ang kanyang kaisipan. Amen? Pero tayo, yan sa tinapos na gawa ng Panginoon, hindi na ganon ang ating kaisipan. Amen? Hindi na tayo naniniwala doon sa nang dahil sa iyo
lumaki ang church na ito. Hindi na tayo naniniwala na kapag aalis ako diyan, magsasara ang simbahan mo kasi malaki ang tithes and offering ko. Hindi na tayo natatakot. Amen? Hindi na tayo natatakot kasi si Jesus na ang focus natin. Amen? Yung source ng ating pangangailangan ay hindi na nakakabase. Hindi na nakakabase sa atin, kundi nakabase na sa ating Panginoon. Amen? Matagal na panahon, for almost magti 3 years na tayo, wala pang growth yung ating attendees. Amen? Pero, hindi tayo na mag-decide. Pray lang tayo ng pray. Dahil ako'y nanampalataya na darating ng araw, makikita natin na ang lugar na ito ay ang Diyos ang pupuno. Agree ba kayo doon? Nang dahil sa ating pananampalataya, yun ay mangyayari. Hindi nang dahil doon sa ating gagawin mga Bible study. Ang ating hinihintay na ang Diyos ay kumilos sa ating kalagitnaan at unti-unti kumikilos na ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Nakikita natin at naranasan natin, nakita ng ating mga mata. Kung paano ang isang may sakit pinagaling. Pinapakita sa ating mga mata ang nagsimula ng negosyo, dumaan ng pagsubok, ngayon dumating ang kasaganaan. Nang dahil sa biyaya ng Panginoon. Darating araw, magugulat kayo. Amen? Ang Panginoon ay magkakaroon tayo ng maraming services sa lugar na ito. Palakpakan natin si Jesus. Sabi niya, when the evening had come, the owner of the vineyard said to his steward, call the laborers and give them their wages, beginning with the last to the first. Tawagin na lahat na nagtatrabaho. Ibigayan ka ng sahod. Binigay ng sahod. Nagulat yung mga under the law. Bakit yung sahod ko? Katulad ng sahod niya. Bakit minsan higit pa yung sahod ko? Nagkakaroon ng comparison. Kasi sa grace, walang comparison. Amen? Yung mensahe ni Pastor Dilo, ganoon din pa sa mensahe ni Tatay. Ang mensahe ni Pastor Dilo, yun din pa sa ni Mar. Ang mensahe ni Pastor Andy, yun din ang mensahe ni Pastor Dilo. Because isa lang ang Holy Spirit. Wala tayong tinataas na tao dito. Amen? Isang Spirit. Hindi tayo pwede magkumpara na magaling ako mag-preach, na magaling ako ng revelation. Kaya doon sa ating mga church members, kung hindi nyo naintindihan ang mensahe niya, huwag na kayong mag-comment pa ng kung ano-ano na hindi siya marunong. Lahat ng pinatayo ng Diyos dito marunong. Amen? Kasi sabi ng isang mga ngaral, paano ang pagkain ng pakikinig ng mensahe ng Diyos? Kung ano yung mapagpala ka, yun ang tanggapin mo. Kung mayroon kang narinig na hindi mo pinananiwalaan, kaya nairita ka, inis ka, huwag mong paniwalaan. Pagbabasa ng Bible, parang kumakain tayo ng isda. Kainin natin ang laman ng isda. Huwag natin kainin yung tinik. Amen? Patuloy. Sabi niya, binay mo lahat ng kanyang malang sahod mula sa una, mula sa sunod. The next verse. And when those came who were heard about the 11th hour, they received a denarius. Lahat tumanggap ng denarius. The next verse. And when the first came, they supposed that they would receive more, and they likewise received each a denarius. And when they had received, they complained against the landowner. Nagreklamo. Bakit late na dumating nagtrabaho? Kami nagsimula ng nauna. Bakit pantay-pantay? Tama rin naman, parang mayroong injustice. Diba? Mamaya-maya, malalaman natin ang sagot. Diba? Nagsimula ng 7 o'clock. Dumating ng 9 o'clock. Dumating ng 12 o'clock. Dumating ng alauna. Bakit ang sahod nila? Parang higit pa o pare-pareho. And when they had received, they complained against the landowner. Amen? Tandaan nyo ha, ang mga naniniwala sa biyaya ng Panginoon, hindi yan nagreklamo. Hindi yan mareklamo.
Kahit naghihintay ka na late, hinihintay mo. Hindi mo papagalitan yan. Ba't ka late? Mayroong patience tayo. Amen? Amen ba? Mayroon tayong understanding. Mayroon tayong unawa na maaaring maliit yan dahil mayroong ginagawa. Hindi natin kinukondem kahit sa loob ng church na ito na kung mayroon tayong nakikita nagkakamali, nagkakasala, hindi natin pwedeng ipagsabi ang kaniyang mga kasalanan. Hindi natin pwedeng i-condemn. Amen? Bagkus i-encourage natin sila. Hindi natin sila kinamuhingan. Kasi pagdating doon sa church natin pinanggalingan, pag lumabas ka sa kanila, hindi ka nalang papansinin para may sakit kang kitong. Hindi na nagkikibuan. Hindi ka nakikibuin. Bagamat ikaw ang nagsimula ng church end, kung wala ka, kung wala ako, halimbawa lang, na nagsimula sa church na aking pinanggalingan, wala din naman kayo. Dapat magpasalamat kayo. Ginamit ako ng Diyos. Pero kung umalis ka, ganun lang ang mundo. Kaya, unawain natin na talagang normal lang yan, na kapag umalis ka sa church, ang sabi ng pinanggalingan mo, sumpahin ka. Lahat ng umalis sa church na ito, sumpahin. Pag mo, sinusumpa na nila. Lahat ng mga umalis sa church na ito, huwag nyo nang i-chat, huwag nyo nang kaibiganin, i-block nyo. O pero mo, di ba kulto yan? Anong sinabi ng Panginoon sa kanyang mga salita? Magmahalan kayo. Umalis ka ng simbahan mo. Pupunta ka lang ng ibang simbahan. Pero hindi ka nag-iba ng Panginoon. Si Lord pa rin ang Panginoon mo. Bakit nagagalit ang iba? Na umalis sa church at pupunta sa iba at kung ano-ano lang, judgment. Kung ano na lang sinasabi. Alam niyo po, yun na po lumalabas ng mga churches. May mga churches na nangangaral pera-pera. Amen? Kapag umalis ka nagtayo ng church, para bagang ang tingin sa'yo, kalaban ka na. Sisiraan ka na. Si Pastor Dio, umalis doon sa kanyang pinanggalingan na siya naman ang nagsimula ng church doon. Anong ginawa niya ba't umalis? Hahanapan ka na ng mga kasalanan. Dudulingan ka na para ang tingin sa'yo ay marumi. Pero sa paningin ng Panginoon, lahat ng nilinis ng dugo ng Panginoong Isus ay malinis. Sabihin mo ako'y malinis. Sabihin mo ako'y malinis. Okay, the next verse. Malapit na tayong matapos. Hallelujah. These last men have worked only 1 hour. O doon, mayroon nagtrabaho sa oras lang. Amen? These men work only 1 hour, and you made them equal to us who have borne the burden and the heat of the day. Bakit ibang sahod niya? Bakit hindi tulad sa akin? Amen? These last men have worked only 1 hour. Pero ang sahod niya, katulad sa sahod namin. Ito na. Ito na ang susunod na verse. Under grace, the master is generous. Amen? Mamaya po kayo magtanong pagkatapos ng service. Hindi po itong question and answer. O, mamaya na lang po. Yan si Pastor Mark, pwede kayo magtanong. Okay? Under grace, the master is generous. There's an NIV, the word doon ay generous. Amen? Ang ibig sabihin, dito sa the next verse, he answered them and said, "Friend, I am doing you no wrong." Sabi ng may-ari ng lupain, "Did you not agree with me for a denarius?" Amen? Tingnan niyo po ang katuwiran ng Panginoon na sumisimbolo types ng Panginoon. I am doing you wrong. Wala akong maling ginawa sa inyo. Hindi ba nag-agree kayo for a denarius? Ang kausap niya, yung mga under the law na kausap. Amen? Pangalawang verse. Take what is yours and go your way. I wish to give to this last man the same as to you. Amen? Sabi niya, ibibigay ko sa lahat ng mga nauli. Kung ano yung binigay ko sa inyo, ibibigay ko sa kanila. Take what is yours. Kunin mo yun sa'yo. Huwag mo lang pakialaman. Ang mga binibigay ko sa kanila, tingnan niyo po.
Amen? Minsan, ang isipan natin, ang buhay natin, pinoproblema natin ang problema ng iba na hindi naman natin problema. Problemahin lang natin ang ating ginagawa. Amen? Pero itong under the law ng mga tao, pinoproblema pa nila. Hindi sila naging kontento. Hindi sila naging kontento sa kanilang natatanggap. Gusto pa nilang pakialaman ang binibigay doon sa mahuling sahod. Siguro nagtanong, magkano binigay sa'yo? Kaya minsan, kahit sa Bible, naroon yung Marites. At naroon din yung Marisol. Amen? Yun po ang mundo. Pero ang sabi ng Panginoon, take what is yours, huli mo yung sa'yo. At umalis ka na. I wish to give to this last man the same as to you. Lahat ng mga nahuli, ibibigay ko rin sa kanila kung ano binigay ko sa kanila. The next verse. It is not lawful for me to do what I wish with my own things. Amen? Hindi masama ang ginagawa ko dahil sarili ko itong pera. Amen? You can decide whatever your expenses, whatever you do with your own money. Tandaan po natin yan. Amen? Kung sarili natin pera yan, huwag kayong pumayag na pakialaman kayo ng iba. Huwag kayong papayag na diniktahan kayo ng iba. Amen? Pwedeng ang pastor mag-mentor sa'yo, i-guide ka lang na ito, pwede ibang ganito lang. Pero walang pakialam ang pastor kahit sa pamilya mo na gawin mo ang mga bagay na alam mong tama, alam mong isa ikabubuti. Amen? It is not lawful for me to do what I wish with my own money. Sa NIV, with all money, or is your eye evil? Sa salitang na NIV, sabi niya, or is your eye envious? Sa NIV, naiigil, nagagalit ka, naiinis ka, naiingit ka ba sa akin? Because I am good, because I am generous. Sabi ng may-ari ng lupa. Amen? Ibig sabihin, kung ano yung pinagkasunduan, kahit ang Panginoon na binibigay sa atin, maging kontento tayo. Amen? Magpasalamat tayo sa binibigay ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kahit sa lugar na ito, pasalamatan natin ng Diyos na mayroon tayong church. Amen? Hindi tayo nagkakautang ng malaki, nakakabayad tayo na hindi man pa instant na bayad, pero nakakabayad tayo dahil alam natin ang Diyos ang source sa lahat ng ating pangailangan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Okay. Sa susunod na conclusion, dito na ako magtatapos. Next verse. Okay. Even so, at this present time, there is a remnant according to the election of Christ. Yun yung sinasabi kanina doon sa ating teksto. Amen? Mayroong pinili ang Diyos, tayo yun, na maunawaan ng biyaya. Dahil sinasabi ng Panginoon, tayo nakaunawa sa biyaya, tayo lamang ang gagamitin ng Diyos na magpipinans sa karyahan ng Diyos. Amen? Kasi tayo po, kung generous ang Diyos, tayo ay generous din. Amen? Hindi tayo natatakot na magbigay sa gawain ng Panginoon ng malaki. Dahil alam natin na ang Diyos ay ibabalik sa atin ang binigay natin. Mayroon din minsan mga negosyante sa church, takot na takot magbigay ng malaki. Nililista nila malaki, ay hindi na babalikan, magbigay mo ng maliit. Amen? Pero ang mga generous people of God, hindi siya nakatingin sa liit o sa laki. Dahil alam niya, ang Diyos ay Diyos ng himala. Amen? Amen? Tatayo. Tayo yun. Ito, good news. Pastor Mar sa likod. Pastor James, para sa iyo to. Sa panahon natin ngayon, tayo nga yung gagamitin ni Lord. Dahilan kung bakit nila mabilis, nasa ulit naman tayo eh. Giselle, nasa ulit naman tayo eh. Di ba, ang mga lahi natin sa probinsya, mga mahirap lang eh. Amen? Ito ng panahon na tayo pagyayamanin ng Diyos. Amen? Pag
tayo yumaman, ipifinance natin ang karya ng Diyos. At good news, gagawin niya tayong steward ng financial sa mundong ito. Steward, ano ba yung sabihin ng steward ng financial? Magugulat ka, nagiging million-million yung pera mo. Amen? Hindi na tayo mangungutang. Tandaan mo yan. Gagawin niya tayong steward sa panahon ito. Amen? Tutulungan natin ng mga nasauli. Papautangin natin sila na walang interest. Tutulungan natin ang mga may sakit. Yan ang dahilan kung bakit tayo nasahuli. Gagawin niya nangunguna. Amen? At ganun ang nangyayari sa lahat ng mga tao na niniwala sa biyaya. Ang ganda ng patutuo nila kung paano sila binibless ng Panginoon ng milyon-milyon. Amen? Dumadali ang financial breakthrough. Ayan ay dinideklara natin hanggang December. Nagdideklara tayo financial breakthrough. Mangyayari yan. Amen? Kaya, tuloy lang tayong dumalo, makikinig. At yan ay gagawin sa atin ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Okay, ulitin kong basahin. And if by grace, then it is no longer of works. Otherwise, grace is no longer grace. Amen? Grace lang. Amen? But if it is of works, it is no longer grace. Otherwise, work is no longer work. Kaya, kahit tayo mayroong trabaho, mayroong negosyo, under grace tayo. Amen? Naunawaan natin na because of Jesus' finished work, nagiging tagumpay tayo. Amen? Hindi nagbabago yung ating mga iniisip at pangako na minsan nagbabago. Ang dami ko lang na-disciple, na si Sharon, na sabi niya, pag Pastor Dio, pag ako yumaman, susuportahan kita. Suportahan na ka. Nung dumating ng milyon-milyon sa kanila, nising kong duling. Nising kong duling, wala po akong natatanggap. Pero nangangako sila. Kasi totoo lang, ang Diyos talaga, Diyos ng pangako. Kung ano yung dinidesign mo, mangyayari talaga yan. Hindi ka ipapahiya ng Diyos. Amen? Pastor, mawawala ba sa kanila yung milyon-milyon na yan kapag sila ay binago nila yung pangako sa Diyos o kaya they are falling from grace? Pinagpala na sila, tapos nagbabago ang kanilang kaisipan patungkol sa kayamanan na binigay sa kanilang Diyos. Alam niyo po, ito po ang sagot. Pwede akong baguhin ng mga nakakaunawa sa akin. Kapag tayo bumalik sa loob, ang pagpapala doon, hindi na nakabase sa Holy Spirit. Ang pagpapala doon, nakabase na ulit doon sa iyong gagawin. Amen? Pwede kang umunlad, pwede kang maluging ulit kapag hindi nanatili kang when you are falling from grace. Tandaan niyo po yan. Bumabalik ka sa sistema ng mundo. O ito, bilang dito, bilang doon. Kabig dito, kabig doon. Mayroon ka ng sistema sa kaisipan mo na wala na yung habag. Kasi ang grace, habag, awa ng Panginoon. Amen? Ang sagot ko doon, pwedeng mawala, pwedeng mananatili. Kung ang negosyo mo ay mananatili under the law, kayo yung under the law, falling from grace. Nakakilala ka na sa biyaya, pero ang iyong kaisipan, bumabalik sa pamamaraan ng under the law. Amen? Yan ay nakasulat sa Galatians 3 verse 5, yung falling from grace. Tayo po, ako po yung naniniwala, kaya patuloy ng pag-aaral. Never kayong bumalik under the law. Never kayong mag-isip. Kaya nga, every Sunday narito kayo makinig para yung mind nyo laging nare-renew. Laging may pag-asa ibinibigay ng Panginoon. Amen ba? Amen? Okay, tayo po yung mananalangin. Amang banal na mga pangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa mensahe mo sa amin sa umagang ito. Patuloy na ikaw lamang, Holy Spirit, thank you so much for giving us the understanding regarding na many are called but few are chosen. Maraming na huhuli, na mauna, at maraming nauna na huli.
Ngayon, sa kaunawaan na ito, kami ay nasa uli man, pero kami gagawin mong nasa unahan kasi naunawaan namin ang tinapos mong gawa. Na hindi ito nang dahil sa aming abilidad, hindi ito nang dahil sa aming kaalaman, kaya kami ay nauna. Ito ay nang dahil sa iyong biyaya. Kaya Lord, padaluin mo ang mala ng iyong biyaya, padaluin mo ang katalingan sa lahat ng mga may sakit na narito sa lugar na ito, padaluin mo ang iyong pag-ibig, ang iyong kadakilaan, na tunay, Panginoon, pinagaling mo na ang mga may sakit. Lahat ng nanonood na may sakit, i-claim nyo, ay magaling na sa pangalan ni Jesus. Ay magaling na sa pangalan ni Jesus. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, punta kayo sa harap dito. Lilit kayo ni Pastor Mar. Oh, harap kayo dito. Huwag muna. Pagpipray mo muna ni Pastor Mar. Ito na muna gamitin.